Malugod na pagbati sa inyong lahat. Ako po si Giancarlo C. Abella, isang estudyante mula sa Isabela State University, Tiague Campus, kumukuha ng kursong Bachelor of Science in Fisheries and Aquatic Sciences. Nandito ako upang talakayin ng isang mahalagang pag-aaral na maaaring magpabago sa ating pamamaraan at pamamahal sa pangisdaan sa Camotes Sea. Ang pag-aaral na ito na pinangunahan ni Prudencio Belga at ng kanyang koponan, ito ay nagbibigay ng 10 taong pangkalahatang ideya sa populasyon ng small pelagic fishes na nahuli gamit ang ring net fishery sa Camotes Sea. Isang pagsusuri sa 10 taong datos ng huli, effort, at land frequency ng small pelagic fishes na matatagpuan sa Camotes Sea ang isinagawa gamit ang FAO-ICLARM Fish Stock Assessment Tools or FISAT na programa na binuo ng FAO at ICLARM. Ano nga ba ang FAO-ICLARM? Ang FAO-ICLARM Fish Stock Assessment Tools o mas kilala sa tawag na FISAT ay isang software package na naglalaman ng iba't ibang koleksyon ng methods na ginagamit sa computer. Nagbibigay daan din ito sa mga gumagamit na bumuo ng opsyon sa pamamahala para sa pangisdaan, lalo na sa mga konteksto kung saan maaaring kakaunti ang datos tulad ng mga tropical na rehiyon. Ang tool ay bunga ng pagkikipagtulungan sa pagitan ng Food and Agriculture Organization or FAO at ng International Center for Living Aquatic Resources Management or ICLARM na naglalayong mapabuti ang pamamahala ng pangisdaan sa pamamagitan ng pagbibigay ng siyentipikong batayan para sa paggawa ng desisyon. Ang mga sukat ng major species na nahuhuli mula sa ring net fishery ay mas maliit kumpara sa maximum size na kaya nilang maabot at inaani bago pa man sila umabot sa maturity lengths. Ang exploitation rate estimates para sa 3 dominant pelagic species, kabilang ang galunggong na may values na lumagpas sa 0.5 ay nagpapakita na mas mataas ang probability of capture noong 2003 to 2012 kaysa sa assessment noong 1983 to 1987. Ang galunggong ay may E-value na 0.71, Cellar Cromenophthalmus na may E-value na 0.68, Dicapterus choroides na may 0.51, ay ipinapakita na sila ay vulnerable sa ring net fishery. Ang kasalukuyang antas ng exploitation ay nagmumungkahi ng growth overfishing para sa mga pelagic species na ito. Nasa kalaunan ay magreresulta sa unsustainable na ring net fishery sa Camotes Sea. CPUE. Ang catch per unit effort ay ginagawang pamantayan sa kilogramo kada oras ng operasyon. Ang sample weights ng mga species ng isda ay itinataas sa kabuuang huli bawat fishing trip tulad ng sumusunod. Ang kabuuang huli kada buwan para sa bawat species ayon sa uri ng gamit pangisda ay tinatansya gamit ang kabuuang bilang ng mga huling isda kada buwan laban sa bilang ng mga sampling na huli bilang isang pampataas na salig. Ito ang ginamit. May kabuuang 57 species mula sa 18 families at 4 na hindi nakikilala ang naitala mula sa ring net fishery sa Camotes Sea mula 2003 to 2012. Ang mga dominanting species ng isda na nahuli ay karamihan small pelagics. Ang percentage share based sa volume ng catch ang nailan ng top 5 dominant species ay ginompute at ipinakita sa figure 4. Nangunguna sa rank ay ang Dicapterus tab, 28%, sinundan ng Dicapterus macrosoma 19%, Cellar Cromenophthalmus na may 15%, Dicapterus choroides na 8%, at ang mean makulata na 7% na may pinakamababang share. Ang 5 major species ay bumubuo ng mga 77% ng average total volume ng catches ng ring net fishery na minonitor over 10-year period sa Camotes Sea. Ang 5 dominant species na nahuli ng ring net fishery sa Camotes Sea mula noong 2003 to 2012 ay pinapakita na at least 47% hanggang sa mataas na 75% ay nasa 6 to 20 cm total length at lagpas pa sa kanilang maturity sizes. Ang total length size range para sa Dicapterus tab ay 8 to 27 cm, Dicapterus macrosoma na 7 to 26 cm, Cellar Cromenophthalmus na 6 to 23 cm at Dicapterus choroides na 7 to 34 cm at mean makulata na 6 to 21 cm ay makikita sa figure 7A to 7E. Sa 5 species na sinuri, ang D-tab 53% at mean makulata, ang 67% ay may
sizes na nasa loob ng kanilang maturity lengths. Fish size and population parameters. Ang sizes ng dominant species na hinuhuli mula sa ringnet fishery sa Camotes Sea ay hindi lang maliit kumpara sa karaniwang nahuli sa Philippine waters, pero mas maliit pa sa kanilang maximum sizes. Ang Decapterus tab, Decapterus macrosoma, at S. chromenophthalmus ay tila mas exploited dahil nahuhuli sila bago pa man sila umabot sa sexual maturity. Ang pagdetermine ng exploitation rate ng top species ay nagpapakita rin ng mataas na fishing pressure na nakikita sa mataas na fishing mortality at E-values na lahat ay lumagpas sa 0.5 threshold. Para sa isang stock na ma-optimize ang exploitation, dapat ang fishing mortality ay halos katumbas ng natural mortality ayon kay Galland 1971. Ang mataas na exploitation rate values ay maaaring magpahiwatig ng unsustainable fishing dahil hindi binibigyan ng pagkakataon ang mga isda na lumaki at mag-replenish ng stock sa wild. May pangangailangan na patuloy na suriin ang stock sa Camotes Sea dahil sa mataas na pagiging seasonal nito. Tulad ng ipinakita sa pagbabago ng dominant species sa huli sa pagitan ng 1983 to 1987 at 2003 to 2012 assessment. At upang idokumento ang anumang pagbabago sa seasonal abundance ng huli, inirekomenda na ang reproductive biological study ng top dominant species ay maging susunod na researchable area upang mapatibay ang kasalukuyang resulta at sa kalaunan, maipatupad ang tamang hakbang para sa sustainable management ng mga species na ito. Ang pag-aaral ay nagpakita na ang mga pangunahing species na nahuli ay karaniwang mas maliit kaysa sa kanilang maximum size at inaani bago pa man sila umabot sa maturity. Ito ay malinaw na indikasyon ng growth overfishing. Dagdag pa rito, ang exploitation rates ng dominant species tulad ng Decapterus macrosoma, Cellar chromenophthalmus at Decapterus choroides ay nakakabahala na lumalagpas sa sustainable threshold. Ang study ay nag-represent ng detailed analysis ng yield estimates para sa small pelagic fishes na siyang backbone ng local fishing industry. Ang mga researchers ay nakakita na ang yield ay nagpa-fluctuate over the years na nagre-reflect ng changes sa fishing effort at environmental conditions. Ang mga fluctuations na ito ay clear indicator ng need for adaptive management strategies na kayang tumugon sa dynamic na marine ecosystems. Ang catch per unit effort. Ang CPUE na isang vital indicator ng health ng fish stock ay masusing isinuri. Ang study ay nag-report na ang CPUE ay may declining trend na nagsuggest na ang fish stocks ay nasa ilalim ng increasing pressure. Ang decline na ito ay isang warning sign na ang ating current fishing practices ay maaaring hindi sustainable at kailangan ng immediate action para maiwasan ang overexploitation. Para sa implications, ang mga implikasyon ng mga findings na ito ay malalim. Ipinapahiwatig nila na kung hindi natin i-adjust ang ating fishing efforts at mag-adapt ng mas sustainable na practices, nanganganib tayong maubos ang isang mahalagang pinagkukunan ng pagkain at masira ang kabuhayan ng di mabilang na mga mangingisda na umaasa sa Camotes Sea. Ang mga findings na ito ay critical. Binibigyang diin din ng pag-aaral ang dual recruitment mode kada taon na nagpapahiwatig ng pangangailangan para sa isang management strategy na naaayon sa mga natural na cycles upang maiwasan ang overexploitations. Sa pamamagitan ng pag-implement ng mga palisiya na sumasailalim sa yield estimates at CPUE data ng pag-aaral, masisiguro natin ang long-term sustainability ng ating fishery resources. Nakaharap tayo sa pagpili. Magpatuloy sa sobrang pangingisda o gumamit ng sustainable na pamamahala. Kailangan na nating ipatupad ang mga siyentipikong polisiya para sa pangmatagalang yaman ng Camotes Sea. Gamitin natin ang pag-aaral na ito para sa pagbabago at siguruhin ang sustainability ng ating pangisdaan. Tayo kumilos para sa masaganang kinabukasan ng Camotes Sea. Sa pagtatapos, ang pag-aaral na ito ay hindi lang isang babala. Ito ay isang gabay patungo sa isang sustainable na kinabukasan. Sa pag-unawa ng dynamics ng ating marine resources, makakagawa tayo ng mga informed decisions na nagbabalanse sa pang-ekonomiyang pangangailangan at ecological preservation. Gamitin natin ang pagkakataong ito para manguna sa sustainable fisheries management. Maraming salamat!